Sige, pasok na natin ito. Chart ni BTC. Unahin natin si Toy Bits today. Mga titos and titas, medyo struggling talaga. Now, this is the 4-hour chart of Bitcoin. If you're going to notice, after the rejection dito sa 113, 114 area, which is the top of the red cloud. Look at this. The top of the red cloud of TIPI sa 4-hour time frame. We got rejected, hammered. Bumalik lang ulit po tayo sa loob nitong parallel channel. So, we're just waiting. Kasi sa spot tayo, we were waiting for another buy the dip setup sa 1 day, which, by the way, ngayon po ay wala. Okay? Ano po nangyari sa ganito? Nakita natin to, di ba? May green dot, may green cloud, may green candle. Diba? I told you, dito ako pumasok. Yan po. Okay? Hinataw naman. Actually, hinataw naman. Okay? Yung setup naman, nag-work naman yung setup. It's just that, nung na-reject po siya, okay? Nakita nyo yung rejection dun sa top ng red cloud sa 4-hour. It coincides also sa top ng green cloud sa 1 day. Look at this. Diba? Nung na-reject po siya dyan, ibig sabihin, yes, nandun yung bulls, yung mga green, kaso nga lang, ang lakas ng bears eh. Para itulak ka ng ganun-ganun na lang, di ba? Okay? Kala natin, exhausted na yung mga bears kasi meron na pong mga green dots, pero ayun, nagpakita po ulit dun through this rejection. So, bumalik po ulit tayo. Kaya we decided, actually dito pa lang, we decided to close it na eh. Dito pa lang sa candle na to. Right? Ngayon po, what's happening now? Wala na po yung green dot, pero naka-green cloud ka pa rin. Okay? So, meaning to say, the bears are not yet exhausted. Nakapagpahinga yan. Nakapagpahinga yan. So, in layman's terms, in trader's term, ang ibig po sabihin nito is we just have to wait. Wala pa po tayong setup, so we need to wait. Saan ba yan papunta? We don't know. Ang inaantay lang natin yung setup. Yung mga TIPI traders, ganun lang eh. Di po ba? Kung dito lumabas yung setup, dito tayo bibili, dito tayo papasok. Kung dito lumabas yung setup, dito tayo papasok. Okay? As long as may green cloud dyan. As long as may green cloud. So right now, wala pa po. Okay? We just need to wait. We just need to patiently wait until mabigyan tayo ng setup ni TIPI. So let's take a look at gold. Diretso na tayo. Diretso na tayo kay GoldiePie. Si GoldiePie din struggling ha. Daily chart. Medyo maganda na tong closing niya na to. Look at this, no? On the daily chart po, mga titos and titas, ay medyo maganda tong close. Not 100% na sobrang ganda. Okay? Pero ito po signifies an indecision. Okay? So ibig sabihin po, after this long red candle, noong October 21, October 22, tinulak pa siya pababa pero nag-step up, nagpakita yung bulls, no? After ma-reach yung $4,000 level, hinataw tayo, umakyat yung mga bulls, pero hindi tayo nag-close sa high, sa gitna po tayo nag-close. So, ibig sabihin, ito po, medyo umupa na yung buhusan, pero it doesn't mean na game na ulit yan. Okay? Ito, naging neutral ngayon. Itong doji is neutral. So, there's a chance na umakyat ito, 50%, may chance din na 50% bumaba kasi neutral candle po itong doji. Okay? Neutral candle. So, we will see. Ngayon, sa lower time frame, you're going to notice, ako I am observing this possible double bottom. Look at this. No? Possible double bottom. Yan. Possible. But it needs to break itong 4157, the previous swing high. Kailangan lagpasan natin yan. Look at this, no? Sa 1-hour time frame. Yung previous swing high will coincide also doon sa taas nung red cloud natin. So, posible ba mauntog yan dyan, Tito? There's a possibility na mauntog. So, magkakaroon tayo ng go signal ng clearance for this double bottom setup. Okay? This double bottom setup once we cleared this. Okay? Once we trade above this, yan. Okay, malinis yung highway dito. Ito magandang range na i-trade. Okay? Uli. So, yun yung mas maganda. Pagka nandito na siya sa taas.
Medyo mas malinis na yan, mas gaganda na yung forma ng mga cloud natin. So sa ngayon po, nandoon siya sa range na ito yung consolidation niya. Okay, so nagko-consolidate siya dyan sa area na yan. Ang lapad nitong area, yung volatility sobrang taas. Di ba? Ang taas ng volatility na Bitcoin can move in 1 hour, in 1 hour candle, Bitcoin can move $40 to $50 in 1 hour candle. So, kung maliit yung capital mo, let's say yung capital mo is just $100, $200, yung move na yon, pag na-tsempo kang ganun, ang laki ng drawdown mo. Mayayari ka doon kung maliit yung capital mo. Kasi minimum lot size sa gold is 0.01 on a standard account, 0.01. Okay? 0.01 po, pagka nag-move si gold ng $1, meaning you're going to gain $1 and vice versa. But the problem is, kung maliit nga yung capital mo, let's say $100, $200, kung sa isang oras, kaya nyong gumalaw ng $40 to $50, kalahati ka agad yung, pagka nagkamali ka ng pasok, kalahati ka agad. Yari ka. Diba? So itong candle na to, 4134, oh, 4134 to 4067. So this is mga $70. Diba? $70 candle yan. So napaka-risky, especially kung maliit yung capital mo. Ngayon, meron tayong solution dyan. May solution tayo dyan, ng mga titos and titas. Ito po. Tandararan. Yan. Pwede tayong gumawa ng standard cents account. Okay? Dito sa platform ng Exness. Okay? Ang standard cents account po, yung pong $10 na minimum, ang equivalent po niyan is $1,000. Okay? Yung $10 mo is $1,000. So para kang it's like trading ng $1,000. So 0.01 pa rin. Syempre, that's the minimum lot size for a standard cent account. Okay? So 0.01. Pero naka-magnify siya. Okay? Parang kang hindi binigyan parang sa standard cents, hinati-hati pa yung capital mo. Okay, so yung $100, yung sorry, yung $10 mo is equivalent to $1,000. Okay? So medyo maluwag-luwag ka na, no? Ibig sabihin, pagka gumalaw po ng $40 si gold, umakyat or bumaba, the gold moves against you ng mga $40, you will be losing only 40 cents. Okay? 0.4 lang, 40 cents lang sa $40 na move na yan. Of course, vice versa, pag umakyat ng $40, you will be gaining 40 cents. Maliit lang. Maliit yung kita mo, maliit lang din yung lugi mo. So, ito pong standard cents account na to, bagay ito doon sa mga maliliit na capital na nagsisimula pa lang mag-trade ng gold. Okay? So, you don't need big capital pag nagsisimula kayo. Okay? Marami kasi nagsasabi, Tito, pagka sa demo, walang emotion. So, ito. Diba? Kung ayaw mo mag-demo, mag-cents account ka muna, especially kung maliit yung capital mo. But we always suggest to start with a small capital. So, pwede kayo mag-cents account. So, sa platform ng Exness, pipiliin nyo lang po yan pag mag-open kayo ng account. Okay? And then, yan, continue. Tapos, lagyan nyo ng pangalan. So, for example, Tito Cent. Okay, Tito Cent. Right? Tapos, MT5 yung platform na piliin niyo, lagyan nyo ng password. So, yan na. Ganun lang siya. Everything is mabilis lang, di ba? Teka, lagyan natin yan. Password. Okay, so, makaka-create na kayo ng account. So, ganun lang po siya kasimple. Ganun lang po siya kasimple. So, this is a real account. Yan, Tito Cent. So, pwede ba nang transferan yan ng funds kahit $10, you can start. 1,000 po yun, di ba? So, $10 lang yung risk mo. Pero matututo ka. Okay? So, if you want to trade gold, mga titos and titas, you can scan this QR code, Gold Active Trading, yan po, yung Gold Active Trading natin, or go to our website, titovlogs.tv. This is a free webinar, yung Gold Active Trading. So, you can scan it. It's just a free webinar. Pwede nyo panoorin if you want to start trading gold with
little capital. Alright? Sige. Oh, that's gold, that's Bitcoin eh. Paano?